Sa nakaraang kwento natin ay pinaputok na nila ang canyon at bumagsak silang lahat sa lupa, at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa sandaling yun, bumagsak si Ash sa lupa habang pinapanood ang dambuhalang hukbo ng mga gagambang papalapit. Umaasa siya ng buong puso na tatama ang canyon sa tunay na pakay nito. Sa isip ni Ash, alam niyang napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ang tina-target nila ay isang kaaway na ni Anino ay hindi nila makita, nakabaon at natatabunan sa mga guho ng dating kuta. Sa ganitong kalagayan, para bang suntok sa buwan ang umasa na tatama ang putok ng canyon. Ngunit habang patuloy sa paglipad ang canyon, may kakaibang paniniwala si Ash. Parang dama niya mismo na tama ang tinatahak nitong direksyon. Hindi ito alintana sa taas, sa layo, o sa dami ng mga halimaw na maaaring pumagitna sa landas nito. Tila ba itinakda na nitong tamaan ang layunin anuman ang humadlang. At doon, sa gitna ng magulong labanan, ang bala ay lumipad patama sa mismong reyna ng mga gagamba. Isang malakas na sigaw ang narinig, hindi tiyak kung mula sa galit o takot, bago tuluyang bumulusok ang canyon sa ulo ng reyna at pinulbos ito. Wala nang natira sa isinumpang ulo ng halimaw. Habang bumabagsak ang katawan ng reyna, napalalim ang alaala ni Ash. Naalala niya ang kanyang lumang buhay bilang isang simpleng streamer. May isang taga-subaybay noon na nagsabi sa kanya na kahanga-hanga siya sa ginagawa niya. Nakatitig lang siya noon sa kanyang computer screen, hindi makapaniwala na may nakapansin sa kanya. Iyon ang kauna-unahang mensaheng natanggap niya simula nang magsimula siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ito, dahil sa totoo lang, hindi niya inakala na may manunood o magpapahalaga sa kanya. May isa pa na nagsabi na magsusubscribe daw ito sa kanyang channel, at tinanong kung magpapatuloy pa siya sa paglalive. Hindi na rin matandaan ni Ash kung ano nga ba ang isinagot niya noon. Ang malinaw lang sa kanya, iyon ang simula ng isang bagong landas na pinasok niya. Biglang damilat ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng matinding sakit. Pilit niyang iniintindi kung siya ba ay buhay pa. Tinangka niyang bumangon ngunit mas malalim at mas masakit pa ang gumapang sa kanyang katawan. Buong katawan niya ay balot ng mga benda. May narinig siyang tinig na nagsabing huwag muna siyang babangon. Tinawag siya nito bilang kanyang kamahalan. Nagulat si Ash at napatingin sa nagsalita. Si Lily iyon. Tahimik itong sumusulat sa isang papel habang nagpapaliwanag. Ayon sa kanya, ginamo ni Damon ang mga sugat ni Ash gamit ang mahika, ngunit matindi ang mga paso sa buong katawan niya. Kailangang paglaanan ng panahon ang paggaling. Tinawag ni Ash ang pangalan ni Lily. Inilapag nito ang panulat sa mesa at ngumiti ng banayad. Sinabi nitong 3 araw nang natutulog si Ash. Sa simpleng ngiti nito, ramdam ang pag-aalala na baka hindi na siya muling magising matapos ang matinding labanan kontra sa hukbo ng mga gagamba. Tinitigan ni Ash si Lily. Ibinaba niya ang kanyang paningin at mahinang sinabi na ligtas ito. Buhay si Lily. Tumango si Lily at sinabing yun ay dahil sa mga utos ni Ash. Umatras ang hukbo ng mga gagamba matapos nilang mapugutan ng ulo ang reyna. Tinawag niya uli si Ash bilang kanyang kamahalan at ipinaabot na nagwagi na sila. Ilang araw na rin ang nakalipas nang simulan ng mga sundalo ang paglilinis ng lugar. Isa-isang inalis ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan at sinunog ang mga patay na halimaw. Ngayon, halos tapos na ang lahat. Mula sa kanyang higaan, tumingin si Ash sa bintanang katabi niya. Tahimik niyang sinabi na nauunawaan na niya ang lahat. Lumingon si Lily, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang mga paso ni Ash ay umaabot sa kanyang mga kamay, braso, balikat, at leeg. Kapag nakabalik na sila sa crossroad, kinakailangan nilang dumalaw sa templo upang tuluyang gumaling. Ngunit kahit matapos ang lahat ng pagpapagaling, hindi na mawawala ang mga pilat na iniwan ng labanan. Tiningnan ni Ash ang kanyang kamay na balot ng benda at mahinang sinabi na maliit na kapalit ito upang mailigtas ang kanyang buhay. Tinawag niya ang pangalan ni Lily at tinanong kung kumusta na ang pakiramdam nito. Tinitigan niya ito, may nais sanang sabihin tungkol sa mga sugat nito, ngunit napahinto siya nang mapansing nakaupo si Lily sa isang wheelchair. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Napatahimik siya, hindi makapaniwala, habang nakatingin sa kanya nang may halong pagkabigla sa mukha.
Maingat na inayos ni Lily ang kumot na nakatakip sa kanyang mga hita. Sabi niya, noong maubos na ang kanyang mana, isa sa mga gagamba ang tumama sa kanyang likod. Mabuti na lamang at agad na namatay ang reyna ng mga gagamba kaya hindi na siya muling inatake. Pilit siyang ngumiti, pero bakas sa kanyang mukha ang lungkot habang ipinahayag niya na tila tinamaan ng ugat sa kanyang likod at hindi na niya magagalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Lalong nanlumo si Ash. Wala siyang masabi sa tindi ng pagkabigla sa narinig niya. Tahimik siyang nanatili habang pinapanood si Lily. Binasag ni Lily ang katahimikan. Sinabi niya sa kanyang kamahalan na wala itong dapat ipag-alala. Ngumiti siya ng taos-puso at ipinahayag na nagpapasalamat siya sa tadhana dahil nabuhay pa siya matapos ang lahat ng nangyari. Maliban sa 5 taga-Canyon, kay Lucas, kay Damian, at sa kanilang dalawa, sila na lang ang natirang buhay. Sila na lamang ang nakaligtas. Tinakpa ni Ash ang kanyang mukha ng palad habang nanlulumo ang kanyang ekspresyon. Sa isip niya, 9 na tao lamang ang nakaligtas. Mahigit 200 sila bago nagsimula ang labanan, ngunit 9 lamang ang naiwan. Naalala niya ang bawat isa, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang huling sandali. Tinanong niya sa kanyang sarili kung may iba pa bang paraan. Mas maayos na solusyon na hindi niya nakita. Posibleng daan upang mailigtas ang mas marami. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang maramdaman ang kamay ni Lily sa kanyang braso. Mahinahon itong sinabi sa kanyang kamahalan na hindi siya makapangyarihan sa lahat. Tinitigan siya ni Lily at ipinaliwanag na sa ganung sitwasyon, imposibleng mailigtas ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Nanatiling tahimik si Ash. Malalim pa rin ang lungkot sa kanyang mukha habang sinabi niyang siya lamang ang may pananagutan sa labang yun. Kahit pa si Ash lamang ang nagsimula nito, ngayon siya na ang nasa katawan na ito. Kaya ang bigat ng responsibilidad ay nasa kanya rin. Ipinaliwanag ni Lily na walang sino man ang nakakaalam na may halimaw na umatake sa buong ilog. Ilang dekada na ang lumipas mula nang may huling ganitong insidente. Kaya walang hamarang sa kanya nang simulan niya ang digmaan. Hiling ni Lily sa kanya na huwag niyang sisihin ang sarili. Habang pinag-iisipan niya ito, nakayuko pa rin si Ash. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng malakas. Dumating si Lucas, may luha sa mga mata, at buong sigasig na tinawag si kanyang kamahalan. Tumakbo siya papunta kay Ash, humahagulgol, at buong lakas na sinabing sobrang saya niya na nagising ito. Lumapit siya kay Ash at may matinding pag-aalala sa mukha habang tinatanong kung may masakit pa bang nararamdaman. Agad daw niyang ipapatawag si Damon. Nabigla si Lily sa ikinilos ni Lucas. Agad namang sinabi ni Ash na hindi na kailangang gawin yun. Sinabihan niya si Lucas na kalmahan ang sarili dahil ayos lang siya. Napansin niya ring may mga sugat rin si Lucas. Kaya't tanong ni Ash kung hindi ba niya dapat alalahanin muna ang sarili niyang kalagayan. Ngunit sa halip na magreklamo, isang maliwanag na aura ang bumalot kay Lucas habang ngumiti ito ng malapad. Sabi niya, kilala niya si Ash. Isa itong matigas na tao. Doon daw talaga nakasalalay ang lakas ni Ash. Tinitigan siya ni Ash. Sa isip niya, hindi na kailangang sabihin pa. Si Lucas ang pinakamatatag na kabalyero ng kanilang henerasyon. Mula sa bulsa, inilabas ni Lucas ang isang mahabang listahan na binubuo ng ilang pirasong papel. Ipinahayag niya kay kanyang kamahalan na habang walang malay si Ash, pinagsikapan niyang buuin ang talaan ng mga nasawi sa labanan. Sa kasamaang palad, hindi nila nahanap ang lahat ng bangkay. Ngunit ginawa raw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Mabilis na tinanong ni Ash kung nasaan na ngayon ang mga bangkay. Sagot ni Lucas, nasa Northern Plains daw ang mga ito, sa isang pansamantalang kampo. Agad na tumayo si Ash at nagsimulang magbihis. Mabilis ang kanyang kilos. Ngunit agad na natarante si Lucas at tinawag si kanyang kamahalan ng may halong pag-aalala. Maging si Lily ay nabahala at sinabi na hindi ito maaaring gawin ni Ash. Hindi pa siya lubusang gumagaling. Seryosong sinabi ni Ash na may mga buhay na nawala sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kailangan niyang puntahan ang mga ito at si Lucas ang dapat tumulong sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad sila, napansin nila si Damon na nakatayo sa tabi ng butas sa pader at nakatingin sa malayo.
Tinawag siya ni Ash. Pagharap nito, masaya nitong sinabi na natutuwa siya at nagising na si Ash. Tumayo si Ash sa sarili niyang mga paa at tinanong kung kumusta na ang paningin ni Damon. Sabi ni Damon, unti-unti na raw itong bumabalik. Inalis niya ang kanyang salamin at sinabi na muli na niyang nakikita ang mundo tulad ng dati. Tiningnan siya ni Ash ng malungkot at sa kanyang isip ay alam niyang si Damon ang siyang nag-alaga sa mga sugatang sundalo kahit hindi ito nakakakita. Nilaibat nito ang buong larangan ng labanan habang ginagamitan ng mahika ang mga sugatan. Hindi naging madali ang dinanas nito, hindi nalalayo sa kanyang pinagdaanan. Tinawag niya ito sa pangalan at sinabing dahil sa ginawa nito ay matagumpay nilang naabot ang kanilang layunin. Kung nanaisin ni Damon, igagawad niya ang gantimpalang magbibigay dito ng kaginhawaan sa buong buhay nito. Hindi na rin ito kailangang bumalik sa digmaan. Isa siyang bayarang mandirigma, kaya malaya siyang gawin ang tunay na ninanais ng kanyang puso. Sandaling natahimik si Damon, waring pinagninilayan ang narinig. Pagkatapos ay sinabi niya kay kanyang kamahalan na noon pa man ay sinabi niyang siya ang trigger. Nais daw niyang tuklasin kung saan nanggaling ang mga halimaw, kung sino ang lumikha sa mga ito, at para saan ang lahat ng ito. Nais niyang malaman kung bakit namatay si Van. Sa kanyang seryosong tinig, hiningi niya ang pahintulot na magpatuloy sa pagsunod kay Ash. Napangiti si Lucas sa narinig. Si Ashman ay ngumiti rin at sinabing isa iyong magandang pasya. Pinayagan niya ito. Ang kailangan na lang nila ay isang taong simbahan upang parangalan ang alaala ng mga nasawi. Ilang sandali pa ang lumipas at kasama ang iba pang sundalo, nakatayo sila sa harap ng 2 taong nasa tabi ng isang napakalaking asul na apoy at mga bangkay ng sundalong nakabalot sa tela. Tinitigan ni Ash ang lahat ng ito. Ang asul na apoy ay nagniningning sa kanyang mga mata habang iniisip niya na batid niya sa sarili na wala na talagang mas mainam na paraan. Wala nang mas epektibong estratehiya. Wala nang mas hanggal pa sa pag-iisip kung paano pa sana ito mababago gayong tapos na ang lahat. Pinili niya ang isang landas. Iyon ang ipinatupad niya, at ito ang naging bunga. Kaya't kailangang akuin niya ang lahat ng resulta. Ilalagay niya sa kanyang mga balikat ang bigat ng responsibilidad at magpapatuloy. Sinabi ni Ash kay Lucas, na nakatayo sa tabi niya, na sa oras na matapos ang libing, kailangan itong dalhin ang lahat ng bangkay at ilipat ang mga ito. Iniisip niyang ang crossroad ay laging may libu-libong sakuna kada taon. Sa mundong ito, ang halaga ng libing ay mas mahal pa kaysa sa halaga ng mismong buhay ng tao. May isang bakanteng lupa sa timog ng crossroad. Dapat igalang ang alaala ng mga nasawi at doon sila ilibing. Iniisip niyang gagawa siya ng sementeryo sa timog na lupang yon, kung saan siya naglagay ng mga alaala sa laro noon. Patuloy pa rin siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan habang idinagdag niya na tuwing 2 buwan sa bawat taon, kanilang gugunitain ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay para sa digmaan. Yumuko si Lucas sa kanyang harapan at taimtim na nagsabing sumusunod siya sa utos ng kanyang kamahalan. Iniisip ni Ash na ang lahat ng ito ay hindi lang para sa mga taong naligtas niya kundi pati na rin para sa lahat ng mga pinatay niya noon sa laro, walang bahid ng pagsisisi, paulit-ulit, sa napakahabang panahon. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang sarili na nasa tunay na buhay, sa mismong lugar na ito, at sinambit sa sarili na ito na ang kanyang pagtubos. Tinawag niya si Lucas at sa isang seryosong mukha, sinabi niyang hinding-hindi na siya matatalo muli. Mahigpit niyang pinipigil ang panginginig ng panga, galit na galit sa sarili, habang sinasabi niyang kailanman ay hindi na siya magkakamali muli. Pagkatapos ay tumalikod siya at idineklara na oras na para bumalik sa kanilang pangunahing kampo, ang crossroad. Sa sandaling yon, lumitaw ang abiso mula sa sistema. Nakumpleto na niya ang Pro logo. May natanggap siyang gantimpala para sa pagtatapos nito. Kailangan niyang tingnan ang kanyang inventaryo. Makalipas ang ilang araw, magkakasama silang nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Iniisip ni Ash na tuluyan na nilang nilisan ang dating base ng operasyon. 3 araw na ang lumipas mula nang sinimulan nilang bumiyahe pakanluran pabalik sa kuta. Nakaupo siya sa loob ng karwahe, at biglang nagliliwanag ng pulang liwanag ang kanyang kwintas. Inangat niya ang ulo na pabuntong hininga, at inisip na malapit na siyang mamatay sa sobrang pagkabagot.
Tinawag niya si Lucas ng malakas at tinanong kung malapit na ba sila. Tumugon si Lucas na may pag-aalalang anyo. Malapit na raw sila, kaunting pasensya pa. Iniisip ni Ash na parang nakikipag-usap siya sa isang loro. Paulit-ulit ang sagot nito tuwing tinatanong niya. Sa mga sandaling yun, lumitaw ang isang bintana mula sa sistema. Nakasaad dito na maaari na siyang pumili ng klase. Iniisip niya na kailangan na talaga niyang magpasya kaagad. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, umabot na siya sa ikalimang antas. Sa ikalimang antas hinihingi ng laro na pumili na ng klase. Sa panibagong bintana ng sistema, lumitaw ang kanyang mga katangian, lakas at katatagan, 2 puntos, leksi at mana, 3 puntos, at talino, 5 puntos. Tiningnan ni Ash ito at nagtanong sa kanyang isipan kung bakit ganito ang distribusyon ng kanyang stats. Anong klaseng pangit na karakter ang nakuha niya? Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Kahit anong istatistika ang na-improve, maaari pa rin siyang pumili ng kahit anong klase na mayroon sa laro. Nasa pinakahuling bahagi ng listahan ang problema. May lumitaw na bagong klase sa bintana ng sistema, ang Commander. Isa itong natatanging klase na na-unlock matapos makumpleto ang Hellish Iron Man mode. Tiningnan ito ni Ash at inisip na ito na marahil. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase. Anong klaseng uri ito? Isa bang tinatagong klase na eksklusibo sa mga nakatapos ng pinakamahirap na mode? Tahimik siyang tumitig sa lumulutang na sistema ng ilang segundo. Naalala niyang ang tawag sa kanya noon ay Indomitable Commander. Bakit tila ba ang buong mundong ito ay sinisigaw na piliin niya ang klase na ito? Sa system window, nakasaad na ang Indomitable Commander ay isang kasanayan na makukuha lamang ng isang tao na may mataas na moral, isang taong hindi sumusuko gaano man kahirap ang kalagayan. Isang taong hindi sumusuko gaano man kahirap ang kalagayan. Nagbibigay ito ng resistensya laban sa anumang mental debuff mula sa kalaban sa loob ng 10 metrong radius. Tiningnan ito ni Ash at inisip na maganda itong kasanayan. Ngunit sa simula ng laro, wala namang mental debuff, dahil lumalabas lamang ito sa mga huling bahagi. Isang malaking sugal kung pipiliin niya ang isang klaseng wala siyang sapat na kaalaman. Napabuntong hininga siya at tahimik na inusal na napakasama nito. Malakas na sinabi ni Lucas na nakikita na nila ang crossroad. Napangiti si Ash sa labis na tuwa sa kanyang narinig. Yumuko siya palabas ng bintana at, sa masiglang anyo, sa wakas ay dumating na sila. Pinagmasdan niya ang lungsod na napapaligiran ng isang napakalaking bakod. Tinitigan niya ito at inalala kung paano sa mundo ng laro ay tinatawag ang crossroad bilang kuta sa pinakatimog na bahagi ng mundo. Ang kuta ay itinayo upang pigilan ang walang tigil na paglusob ng mga halimaw mula sa itim na lawa sa timog. Noon, ito ang pinakamalaking kuta ng buong imperyo. Ngunit nang humina ang pagsalakay ng mga halimaw, inilipat ang mga hukbo sa ibang panig. Sa kakulangan ng mga sundalong pananggalang, nagsimulang kumuha ng mga bayarang sundalo, mga retiradong mandirigmang malapit ng mamatay at pinalayas mula sa larangan ng digmaan, pinalitan ng mga baguhang walang karanasan. Kumuha sila ng mga bayarang sundalo na hindi alintana ang pinagmulan o kakayahan. Ang kailangan lamang ng imperyo ay karne sa harap ng linya. Nang mapuno ang kuta ng mga murang buhay, nagsimulang lumitaw ang mga restoran, bangko, at hotel. 10 taon nang lumipas, ang kuta ay naging isang malaking lungsod. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang katawagan nitong kuta. Ngayon, tinatawag na itong lungsod kuta sa harapan ng mga halimaw. Ngunit may isa pa itong pangalan, isang katawagan ng panlalait para sa mga bayarang sundalong sumusuong sa tiyak na kamatayan kapalit ng pera, lungsod ng mga nagpapatiwakal, lungsod ng mga libingan. Tahimik na nakaupo si Ash sa kanyang upuan, nakatanaw palabas ng bintana at iniisip na ang crossroad ay ang Maginot Line ng sangkatauhan. Sa laro noon, hindi niya gaanong pinansin ang lugar na ito. Ngunit ngayong nandito na siya, nakita niyang mas malaki ito kaysa sa kanyang inaasahan, at mas sira na rin kaysa sa kanyang naalala. Tanong niya sa sarili kung ito nga ba ang lugar na magiging saklaw ng kanyang pamumuno. Habang patuloy ang biyahe, tumatakbo ang mga karawahe sa lansangan ng lungsod at maraming mga mamamayan ang nakatingin sa kanila.
Hawak ni Lucas ang renda ng kabayo at pinagmamasdan ang mga taong nakatayo sa gilid. Nakasilip sa bintana si Ash ngunit wala siyang sinasabi. Tinitingnan niya ang mga mukha ng tao at nagtatanong sa isipan kung bakit ganito kalungkot ang tingin nila sa kanya. Inalis niya ang tingin sa bintana at naisip na ito'y natural lamang. Isa siyang bagong talagang pinuno na halos hindi nakaligtas sa digmaan matapos masaklat ang kanyang hukbo. Ngunit, napangiti siya ng bahagya. Alam niyang darating ang ganitong sandali. Kaya naghanda na siya. Napansin ng mga tao ang mga bagay na nasa ibabaw ng karwahe. May mga bulungan. May nagsabi na tingnan yun, mga magic crystals. Inisip ni Ash na sinadya niyang ilagay ang mga kristal nang hindi maayos ang pagkakalagay upang madali itong mapansin. 400 ito, galing sa mga Black Fighters, mataas na antas ng mga halimaw. Mataas ang dalisay na kalidad ng mga kristal na ito. Isang kayamanan ang halaga nito. Halos wala na siyang dapat ipag-alala sa usaping kayamanan. At tama lang naman. Matapos gampanan ng isang imposibleng misyon, dapat lang na may makuha siyang gantimpala. Sa takbo ng laro, ang susi sa tagumpay ay ang ugnayan sa mga mamamayan ng lungsod. Sa ngayon, walang tiwala sa kanya ang mga tao. Ngunit alam na niya kung paano muling makuha ang tiwala ng bayan. Napangisi siya. Sa isipan, inusal niya na hintayin lang nila. Sa pamamagitan ng isang simpleng pero epektibong paraan, muli niyang makukuha, hindi lamang ang tiwala kundi pati ang mga kaluluwa ng mga taong ito. Maya-maya, huminto ang karwahe. Binuksan ni Lucas ang pinto. Yumuko siya at maringal na sinabi sa kanyang kamahalan na narating na nila ang kanilang patutunguhan. Bumababa si Ash sa hagdan at nagpasalamat kay Lucas, sabay puri na mahusay ang pagkakagawa niya. Paglingon niya sa harapan, namangha siya sa laki at karangyaan ng bahay ng Panginoon ng Crossroad. Napahinto siya at napabulalas, ano to? Napaisip siya kung talaga bang siya na ang titira sa ganoong lugar. Nakanganga siya sa matinding pagkabigla, wala siyang may kumpara rito. Hindi niya kailanman inasahan na ang simpleng pangarap niyang magkaroon ng sariling tahanan ay matutupad sa ganitong paraan. Bigla na lang may lumabas mula sa loob ng mansyon, isang lalaking may salamin sa mata na patakbong lumapit, halatang gulat at balisa. Malayo pa lang ay pasiga na itong tumatawag sa kanya. Kagalakan ang nangingibabaw sa tinig nito, halos maiyak habang sinasabi, "Mahal na Panginoon, butit buhay pa kayo." Napatitig si Ash sa kanya, medyo nagulat, gusto sanang magsalita ngunit napatigil. Sabi ng lalaki, sandali lang, hindi raw siya dapat tawaging mahal na Panginoon. Humingi ito ng paumanhin at sabing patawarin siya, kanyang kamahalan. Sagot ni Ash, tawagin siya kahit anong gusto niya. Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay niya, pinahid ang sariling mukha, at umiiyak na sinabing labis siyang nag-alala, natatakot na baka nagkapilat sa katawan si Ash. Sa isip ni Ash, either ang pangalan ng lalaking ito, isang emosyonal na lalaking may aura ng isang walang muwang na taga-silbi. Sa laro, siya ang tagapamahala ng lungsod. Si Eider ang gumagawa ng lahat ng gawaing administratibo sa Crossroad, mula sa pag-aayos ng lokasyon ng mga estruktura hanggang sa pamamahala ng mga unit at mga sistemang tungkulin. Kaya narito siya, kasama niya sa pamumuno sa lungsod. Binuksan ni Eider ang pintuan ng mansyon at masiglang nagsabi, "Maligayang pagdating sa inyong tahanan." Sabay turo sa loob, may mainit na paliguan at masarap na hapunan daw na inihanda para sa kanya. Dapat daw siyang makapagpahinga ng maayos. Napatingin si Ash sa loob, labis ang pagkagulat at hindi makapaniwala. Tinawag siya ni Lucas, kaya natauhan si Ash. Humarap siya at sinabing kailangang masigurado nilang makakapagpahinga rin ang mga sundalo. Yumuko si Lucas at sinabing susunod siya sa utos ng kanyang kamahalan. Sabi ni Ash, dapat ay siya rin ang magpahinga ngayon. Natuwa si Ash, pero nagreklamo si Lucas. Ayon sa kanya, kailangan niya raw protektahan ang kanyang kamahalan. Ngunit itinaboy siya ni Ash, sabay sabing wala namang masamang mangyayari ngayong gabi. Dapat daw ay magpahinga si Lucas at bukas ay babalik sila sa kanilang mga gawain. Malungkot ang mukha ni Lucas habang umaalis. Tahimik siyang tumalikod at umalis, dala ang mabigat na loob. Masiglang sinabi ni Eider na sundan siya ng mahal na Panginoon.
Sumunod si Ash at napangiti habang sinusulyapan si Lucas. Naisip niyang mukhang nasa unang palapag ang kanyang silid. Pagpasok nila sa paliguan, nakita niyang napupuno ng tubig ang isang malaking bathtub habang bumubulwak ang singaw mula rito. Tinuturo ito ni Aider habang masaya niyang ipinapaliwanag na ang mainit na paliguan ay makakawala ng lahat ng pagod mula sa biyahe at pati na rin ang amoy ng digmaan. Napangiti si Ash. Matagal na rin mula noong huli siyang nakaligo ng maayos. Napagod siya talaga sa kanilang mahabang biyahe kaya oras na para magpahinga. Hinubad niya ang kanyang damit at nagpasalamat kay Aider sabay sabing malaya na siyang umalis. Tahimik niyang binubuksan ang kanyang kamiseta nang biglang lumitaw ang isang pilyong ngiti sa labi ni Aider. Sabi nito, pero grabe talaga yon, sabay tawa. Nagpatuloy siya, tinawag siyang classic nerd. Nagulat si Ash. Tinawag siya ni Aider sa eksaktong pangalan ng kanyang gaming channel. Isinara ni Aider ang pinto at ngumiti. Sinabi niyang natapos niya rin daw ang training mode. Hindi niya inakalang kakayanin niya. Napalingon si Ash, ngayon ay galit na galit ang kanyang ekspresyon. Pasiga siyang lalapit dapat ngunit itinaas ni Aider ang kanyang mga kamay at sinabing hindi na niya kayang magtago pa. Oh, tama. Ako ang direktor ng Empire Defense. Sa di inaasahan, biglang sinuntok ni Ash ng malakas si Aider sa mukha. Bumulusok si Aider, lumipad ng ilang metro sa loob ng buong banyo at sumigaw ng malakas habang tumatama sa sahig. Naliligo sa sakit. Galit na galit si Ash sa lahat ng nangyari. Sa isip niya, ang direktor na ito, itong ulol, siya ba talaga ang may gawa ng lahat ng ito? Nilapitan niya si Aider na nanginginig habang inaayos ang kanyang salamin. Napaluhod si Aider sa harapan niya, humihingi ng tawad, nanginginig ang tinig habang sinasabing patawarin siya sa pagkakasangkot ni Ash sa lugar na ito. Itinaas niya ang ulo at may matinding seryosong ekspresyon sa mukha habang sinasabi na kailangan siya ng mundong ito. Hindi siya pinakinggan ni Ash. Nanginginig sa galit, sumugod siya kay Aider at walang pakundangang pinaghahampas ito sa mukha. Ilang sandali pa, si Aider ay nakahandusay na sa sahig, namamaga ang pisngi at duguan ang labi habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Tahimik na naupo si Ash sa harap niya. Nakataas pa rin ang kamao, at saka sinabing, sige na, tanggap na niya. Kaya pala siya nga ang direktor. Tumango si Aider habang hawak pa rin ang punit na panyo. Tinitigan siya ni Ash at tinanong kung totoo bang siya nga ang direktor ng mundong ito. Oo raw, ayon kay Aider, at hindi ito laro lang kundi isang tunay na mundo. Inis na inis si Ash sa paraan ng pananalita ni Aider. Nakakainis daw pakinggan. Tinanong niya kung bakit siya dinala rito. Humugat si Aider ng panyo sa bulsa, pinunasan ang dugo sa ilong at saka nagsalita ng seryoso. Ang mundong ito raw ay may tinatawag na tunay na katapusan. Isang katapusan na kahit kailan ay hindi pa nararating ng sinuman. Paulit-ulit niya itong ni-restart, pero ni minsan ay hindi niya nakuha ang katapusan na yon. Tinignan siya ni Ash na may halong pagdududa. Kaya pala ang naisip niya ay humingi ng tulong sa iba. Tumango si Aider at saka pinalabas ang ilang malalaking bola na tila gawa ng sistema. Tahimik na pinanood yun ni Ash. Ginawa raw niyang parang laro ang mundong ito at ipinakita sa mga manlalaro mula sa iba't ibang mundo. Marami raw sa mga ito ang nagbukas ng mga posibilidad na hindi niya kailanman naisip. Ngunit kahit isa raw sa kanila ay walang nakaabot sa tunay na katapusan. Tinanong ni Ash kung ano raw ba ang pinagkaiba niya sa mga yon. Ngayon lang naman niya narinig ang tungkol sa tunay na ending. Lumingon si Aider at sinabing kahit hindi niya pa nararating ang tunay na katapusan, si Ash lamang ang nakalampas sa Helmet of Steel na difficulty mode. Kaya siya lang daw ang may pinakamalaking posibilidad na makamit ang tunay na layunin ng larong ito. Napailing si Ash habang nakatingin sa kanyang kamao. Tinanong niya kung ibig sabihin ay siya mismo ang dinala rito. Kung ganoon, kinidnap siya. At hindi lang yon, tinapon pa siya sa impyernong training sa katawan ng isang may gintong kutsara sa bibig. Takot na yumuko si Aider, tinakpan ng ulo at sumigaw na baglang daw yon, hindi sinasadya. Hindi rin daw niya inaasahan na ganoon ang kalalabasan. Ngunit hiniling niyang pakinggan muna siya. May ibibigay raw siyang gantimpala. Tumigil si Ash.
Tinanong kung anong klaseng gantimpala ang sinasabi niya. Kung hiling ba ito, gaya ng sa isang sikat na manga. Tumango si Aider at sinabing siya ay isang nilalang na halos Diyos na sa mundong ito. Kaya niyang tuparin ang kahit anong hiling ni Ash kung madadala niya ang mundong ito sa tunay na katapusan. Tahimik lang si Ash habang pinagmamasdan siya. Sa isip niya, mukha itong mandaraya. Pero kung totoo ang sinasabi nito, kung talagang kaya nitong ibigay kahit ano, kung ganoon. Walang alinlangang sagot ni Aider, kaya niyang ibigay ang kahit ano. Anumang hiling. Tumingin si Ash sa kisame ng silid, malalim ang iniisip. Isang mundo ang kailangang ayusin. Isang tunay na katapusan na kailangang marating. At isang gantimpala na posibleng sumagot sa matagal na niyang hinahanap. Tinanong ni Ash kung kahit 10 bilyon sa cash ay kaya niyang ibigay. Umayos ng salamin si Aider at ngumiti ng malapad. 10 bilyon lang daw ba ang gusto niya? Tanong nito, pwede raw niyang ibigay ang daan-daang bilyon, o baka gusto pa ni Ash ng higit pa. Tinitigan siya ni Ash ng masama. Sa isip niya, siguradong niloloko lang siya nito. Baka tseke lang na tumalbog ang kayang ibigay. Pero, sa totoo lang, interesado siyang malaman kung ano talaga ang tinutukoy nitong gantimpala. Marami siyang gustong gawin, marami siyang pinangarap. Pero may isang bagay na higit sa lahat, isang bagay na kahit kailan ay hindi niya nakalimutan. Isang bagay na kahit anong mangyari ay gusto niyang makamit. Hindi pa niya natatapos ang iniisip nang biglang magsalita si Aider. May isang bagay daw na talagang gustong-gusto niyang gawin. Isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Isang pangarap na matagal na niyang isinuko. Tama ba? Tahimik lang si Ash habang nakatitig dito. Sa sandaling yun, napagtanto niyang ang Diyos-Diyosan na ito ay tinawag siya dahil alam na nito. Alam nitong may dala siyang panghihinayang. Alam nitong may laman ang puso niya na hindi maalis-alis. Malungkot ang ekspresyon sa mukha ni Ash nang sabihin niyang hindi niya natupad ang pinakamalalim niyang hangarin at isinuko na lamang ito. Sabi ni Aider, habang daladala pa niya yun sa puso niya, wala pang tunay na katapusan. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit tinanong ni Ash, kung ganoon kalaki ang kapangyarihan niya, bakit hindi na lang siya ang nagligtas sa mundong ito? Sabi ni Aider, sa mundong ito'y marami siyang limitasyon. Sa totoo lang, isa lang siyang simpleng tao rito. Kaya kailangan niya ng ahenteng kikilos para sa kanya. Nauunawaan yun ni Ash, pero may isa pa siyang tanong. Ano ang mangyayari kapag siya ay namatay? Ngumiti si Aider at sinabing tapos na ang lahat kapag nangyari yun. Kapag namatay si Ash, tuluyan siyang mamamatay. Napahawak sa ulo si Ash at sinabing napakasama yun. Itinaas ni Aider ang daliri at sinabing parang coin game daw ang buhay dito. Walang save, walang load. Dapat alam na niya ito, dahil natapos niya ang laro sa Man of Steel mode, hindi ba? Tahimik lang si Ash habang pinagmamasdan siya. Oo, tama nga. Ang larong ito ay walang kapatawaran pagdating sa kamatayan. Minsan, oo, madali. Pero sa dulo, kapag mamatayan ka na, napakabagsik nito. Sabi ni Aider, kung gusto ni Ash bumalik ngayon din sa Earth, pwede raw niya siyang ibalik. Nabigla si Ash. Tinanong niya kung totoo ba talaga yun. Tumango si Aider at sinabing syempre. Sa totoo lang daw, yun sana ang una niyang balak itanong. Pero may nangyari, kaya ngayon, kailangan na ni Ash mamili. Itinaas ni Aider ang isang kamay at sinabing piliin niya, ang pagkakataong marating ang tunay na katapusan ng mundong ito, at makamit ang pinakamalalim niyang hangarin. Seryoso ang tingin nito, itinaas ang kabilang kamay, o babalik siya sa isang mapayapang buhay, kung saan hindi niya kailangang itaya ang buhay niya. Nasa kanya ang desisyon. Tahimik lang si Ash habang nakatitig dito. Ilang segundong katahimikan. Noon daw, kung siya ang tinanong, hindi na siya magdadalawang isip. Babalik agad siya, pero ngayon, may dalawang bagay na pumipigil sa kanya. Una, gusto niyang makamit ang hangaring yon. Pangalawa, alam niyang posible ito. Siya lang ang tanging nakatalo sa larong ito sa impossible mode. Alam niya ang bawat sulok, ang bawat detalye. Napangiti siya at naisip, kailangan lang ba niyang ulitin ang laro? At ano ba ang pipigil sa kanya? Tumango siya. Sabi niya, kahit ano pa ang mangyari, susubukan niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito,
Mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.